ng kaing patayin si former US President Donald Trump sa gitna ng kanyang campaign rally sa Pennsylvania sa Amerika. Sa tenga, tinamaan ng bala si Trump habang 3 sibilyan ang nadamay. Patay naman ang gunman na pinagbabaril ng mga otoridad. Take a look at what happened. I got you, sir. Sugatan si former US President Donald Trump matapos siyang barilin at tamaan sa tenga sa kaniyang campaign rally sa Butler, Pennsylvania. Patay naman ang suspect at isang sibilyan. Isinapubliko ng Federal Bureau of Investigation na nakilala na ang suspect sa likod ng tangkang assassination kay former US President Donald Trump. Kinondena naman ng Republicans at Democrats ang nangyaring pamamaril kay Trump na isinasawi ng isang dumalo sa rally at ikinasugat ng iba pa. Ayon sa Reuters, karamihan sa opinion polls, kabilang ang Reuters, lumilitaw na mahigpit ang laban ng dalawa. Kinondena ni Biden ang insidente at sinabing, "There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this." Sinabi ni Texas at Republican US Representative Ronnie Jackson sa Fox News na kabilang ang pamangkin niya sa mga nasugatan sa pamamaril. My nephew was injured at the Trump rally in Butler, Pennsylvania. They heard shots ringing out. He had blood on his neck and something had grazed and cut his neck. Annie Jackson. Ayon sa taga-suporta ni Trump na si Ron Moose, 4 na sunod-sunod na putok ang nadinig niya at matapos nito ay yumuko ang mga tao at ang dating Pangulo. I heard about 4 shots and I saw the crowd go down and then Trump ducked also real quick. Then the Secret Service all jumped and protected him as soon as they could. We are talking within a second, they were all protecting him. Idinagdag nila na may nakita silang lalaki na hinahabol ng mga taong naka-military uniform. At may nadinig muli siya ng mga putok. Isang lalaki naman ang nakapanayam ng BBC ang nagsabi na may nakita siyang armadong lalaki na gumagapang sa bubungan na malapit sa pagtitipon. Ayon sa lalaki na hindi tinukoy ang pangalan, napatingin din ang ibang tao sa kinaroroonan ng sinasabing armadong lalaki at itinuro para maalerto ang security team. Tila galing umano ang putok sa labas ng lugar na protektado ng Secret Service ayon sa ahensya. Ang FBI ang nangunguna sa investigasyon. Ang 20 anyos na si Thomas Matthew Crooks ang sangkot sa pamamaril kay Trump sa gitna ng rally nito sa Pennsylvania. Si Crooks ay mula sa Bethel Park sa estado ng Pennsylvania. Sa kasalukuyan ay kinukumpirma rin kung lehitimo ang kumakalat na video ni Crooks sa social media na nagsasabi ng mga katagang, "My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans, I hate Trump, and guess what? You got the wrong guy." Nabatid kasi mula sa voter records ng estado na nakarehistro si Crooks bilang isang Republican. Samantala, kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamaril kay dating US President Donald Trump sa isang political rally sa Pennsylvania nitong Sabado. Sa isang pahayag sa X, dating Twitter, sinabi ng presidente na malaking kaginhawaan na ligtas at nasa maayos na kalagayan ang dating Pangulo matapos itong tangkain na i-assassinate. Kaugnay nito, nakikiisaan niya si Pangulong Marcos sa pagkondena sa kahit anumang uri ng political violence. The voice of the people must always remain supreme. Dagdag pa nito sa kanyang mensahe sa social media. Una nang kinondena ng iba pang world leaders ang nangyaring pamamaril kay Trump na ikinasawi ng isang dumalo sa rally at ikinasugat ng iba pa. Ayon naman sa campaign team ni Trump, maayos na ang lagay ng dating Pangulo na nadaplisan ng bala ang kanang tainga. Mababatid na nangyari ang pamamaril 4 na buwan bago ang November 5 eleksyon, kung saan muli niyang makakaharap si Democratic President Joe Biden. Sa ulat ng Reuters, sinabing 2 pang dumalo rin sa pagtitipon ng kampanya ni Trump ang sugatan. Ayon sa pahayag ng Secret Service, iniimbestigahan umano ang insidente bilang assassination attempt. Magsisimula pa lang sana magsalita si Trump nang may madinig na putok at napahawak ang dating Pangulo sa kaniyang tenga. Tiningnan niya ang kaniyang palad at lumuhod at prinotektahan na siya ng Secret Service agents. Matapos nito, sunod-sunod na putok pa ng baril ang nadinig. Ilang saglit lang, tumayo si Trump at bago umalis ay itinaas ang kaniyang kuyom na kamay. "I was shot with a bullet that pierced the upper part of my right ear," saad ni Trump sa kaniyang Truth Social platform.
much bleeding took place. Hindi pa malinaw kung sino ang mastermind at ang motibo nito o may kaugnayan sa politika. Samantala, ang Hollywood actor na si Leonardo DiCaprio ay nananawagan ngayon kaya Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan ang Masungi Geo Reserve na nasa Talakag, Bukidnon sa Pilipinas. Sa post sa Instagram ng Titanic lead actor, hinikayat nito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mamagitan at protektahan ang Masungi laban sa umunoy bantang panghimasok ng ilang commercial businesses gaya ng mining at logging. Gayon din ang umunoy plano ng gobyerno na kanselahin ang kontrata sa Masungi. Batay sa ilang reports, sinasabing may plano ang Department of Environment and Natural Resources na kanselahin ang agreement na nagbibigay protection sa Masungi laban sa land grabbing activities. Kaakibat umano nito ang posibilidad na pagkasira muli ng protected area dahil sa pagmimina, pagtutroso at iba pang illegal developments. Sa isang official na pahayag, sinabi naman ng DNR na kinikilala nila ang opinyon at pananaw ng mga eksperto maging ng ilang kilalang personalidad hinggil sa pagbibigay protection sa likas na yaman ng Pilipinas. Samantala, namataang dumaan sa Balintang Channel sa pagitan ng Batanes at Babuyan Islands ang isang Chinese aircraft carrier ayon sa Defense Minister ng Taiwan. Sa dagat naman ng isla ng Taiwan, 4 na Coast Guard vessel ang pinadala ng Taiwan para bantayan ang 4 na Chinese ship. Ayon sa Taiwan Defense Ministry, 66 na Chinese military aircraft ang na-detect nila sa paligid ng Taiwan sa nakalipas na 24 oras. Ilang araw lang din mahigit 30 naman ang na-detect na aircraft patungong Western Pacific para umano sa joint training kasama ang Shandong aircraft carrier ng China. Ayon sa Defense Ministry ng Japan nitong Martes, namataan ang aircraft carrier ng China 500 kilometers mula sa isla ng Okinawa sa Japan. Dumaan din ito sa Balintang Channel na naghihiwalay sa Batanes at Babuyan Islands ayon sa Defense Minister ng Taiwan. Wala pang pahayag ang Defense Ministry ng China pero umalma ang China sa pagpasok naman ng isang Navy destroyer ng Japan sa territorial waters ng China sa Zhejiang Province itong July 4. Sa ulat ng Japanese media, batay sa kanilang sources, pumasok ng walang paalam sa China ang barko na nagmo-monitor ng Chinese missile exercises sa East China Sea. Iimbestigahan daw ang kapitan ng barko na hindi malinaw kung ano ang intention. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.